Sa kasalukuyang pangyayari, inanunsyo ng kagawaran ng katarungan na si Kalihim Mercado Guevara na kanilang isa sa ilalim sa imbestigasyon si Pangulong Bongbong Marcos at DOJ Secretary Boy Remulla. Ang imbestigasyon ay kaugnay sa mga aligasyon ng paninikil sa taong bayan at iba pang mga isyu sa kanyang tanggapan. Nangako si Guevara na gagamitin ng DOJ ang lahat ng kanilang kakayahan at mapanuri na pagsusuri upang matukoy ang katotohanan at magdala ng katarungan sa mga naapektuhan ng mga aligasyon. Ayon sa Kenya, mahalaga na ang bawat opisyal ng pamahalaan ay maging tapat sa kanilang tungkulin at itaguyod ang kapakanan ng mamamayan. Sa paglitis ng hukuman, inaasahan na magkakaroon ng pagtatapos ang isyu ng paninikil at iba pang krimen na inuulat laban kay Secretary Boying Remulla at Kuting ng Norte. Naniniwala ang publiko sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas, mabibigyang linaw ang mga isyu at mapapanagot ang mga sangkot na may sala. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ko nga sa inyo, lahat ng departamento ay nanakawan nila. Dahil pasok na nga halos yung lahat ng mga Chinese na nasa Pogo, na nasa Pogo, itong mga Chinese na Pogo employees at yung mga Korean nationals na nasa Pilipinas, pati mga Filipino-Indian na nakabase naman sa Visayas region ang kinikikilan o isa-isang kinikikilan ni ni Bonjing Rimulya. Mukhang naghahanda na si Rimulya kasi nga malapit nang matanggal yan dyan dahil nga sabi ko sa inyo, isang bulating mataba na lang ang nag-iintay pumirma dyan. So isang empleyado ng Bureau of Immigration na may pangalang Jude Ginola ang nagpatawag ng meeting sa mga Filipino-Indian community sa Iloilo City nitong nakaraang February 2023. So okay, nagpatawag ang Bureau of Immigration. So kita niyo magkakasabwat dahil ang BBI o Bureau of Immigration ay hawak yan ni Remulla. Remember Remulla, ilang buwan na hindi nagpakita sa media pero sumusweldo sa kaban ng bayan, naghihingalo na pero ayaw pa rin nilang tumigil sa pananakaw. So si Jude Ginola, based sa report na natanggap natin noong Feb 23, ay pinatawag ang mga kawawang Filipino-Indian na nagtatrabaho o nagninegosyo lamang sa Pilipinas. Nakasama ang kanilang mga pamilya. Yung iba dyan, nakaasawa ng Pilipina, mostly. Ako dati nangutang din ako sa Bombay. Di ba? Kinuwento ko sa inyo. So si Jude Ginola ay na-assign as sa Intelligence Division ng Bureau of Immigration. So itong si Ginola ay na-assign of course ni Remulla, Intelligence Division ng Bureau of Immigration na pinamumunuan naman ng nagngangalang June Manahan. Okay? Sila po ay mga tao ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco. Okay? Norman Tansingco. So ngayon, mga palangga, napag-alaman na itong grupo ni Jude ay pumunta nga sa Iloilo para kausapin ang presidente ng komunidad ng Indian Filipino. Okay? Yung mga church, yung kanilang, may mga church, may mga leadership din sila kasi may mga religious practice din yung mga yan eh. So ngayon, mga palangga, kinausap nila yung presidente ng simbahan ng mga Indian Filipino dun sa Iloilo. Sino yung mga ito? Ang mga kinausap. Sina Solender Kumar at Jaguman Estamber. Si Jaguman Tamber ay may what? Okay? Ito daw ay may existing warrant of arrest. Pero sa halip na hulihin ng grupo ni Ginola, ay kinausap nila ito para ipatawag nga ang mga Bombay sa Iloilo. So again, yung mga leaders na itong nabanggit na si Tamber ay may existing warrant of arrest. Pero instead na arestuhin ay kinasabwat para mangikil sa mga Filipino-Indian sa Iloilo. Ano ang gustong mangyari? Ayon sa ating informers, sa ating puting ahas, anong mangyari gusto ni Bonjing Remulla at nito ni Lisa Panas?
at ang gobyerno ni Kuting. Kasi nga magkakasabwat nga sila. So ang bawat Bombay national na may edad 50 years old pataas ay nare-require ang buwakan ng inang gobyernong ito na magbigay ng 50,000 pesos bawat isa. See? Para hindi guluhin ang kanilang pamumuhay at ang kanilang pagninegosyo sa Pilipinas. So ang Filipino-Indian na edad 49 years old pababa ay inoobliga naman ng grupo ni Remulla, ni Lisa Tanas, na magbigay ng 30,000 pesos kapalit ng katahimikan ng buhay nila, hindi guguluhin ang kanilang mga negosyo. Mamaya, tignan natin kung ilang Indian national ang meron sa Pilipinas o Filipino-Indian. So, ulitin natin, 50 years old pataas, hinihingan ang gobyerno ni Kuting ng 50,000 pesos each. Not every family, but each. 49 years old pababa ay 30,000. Ito, anong tawag dun sa hinihingi nila? Protection money daw, para hindi sila arestuhin at ipa-deport ng Bureau of Immigration. So yung iba, may mga existing katulad ng binanggit kanina na pangalan na si Tamber, ay meron siyang existing warrant of arrest. So para hindi siya makalaboso, ay pinagbabayad siya. So again, inabuso na naman ng Department of Justice ng wakan ng inang gobyerno. Ito sabi ko sa iyo, non-stop, walang katapusan ng kaputahan ng mga pukin ng inang... Hindi nyo pa kaladkarin yung mga hayop na yan. Okay? Bawat pwede nilang pagkakitaan, pinagkikitaan nila. So imagine nyo, sinisingil para daw ito sa protection money para nga hindi sila arestuhin o i-deport ng Bureau of Immigration. Dahil nga hawak ni Lisa at ni Remulla ang Bureau of Immigration. So doon sa naganap na meeting, mga kababayan, sinabi ng bataan ni Remulla na si Ginola na kailangan nilang magbigay daw ng 20 million pesos para kay Remulla. Kaya sila naniningil nitong protection money para iintrega kay Remulla. At para daw makalikom ito, kailangan nilang what? Makisama ang lahat ng mga Bombay sa Iloilo. Ba kaluluoy man ang aton, mga kasimanwada sa Iloilo. Yung mga kapalangga ko na mga nakaasawa ng mga inang Indian, kaluoy man kamo. So, para makabuo ng 20 million pesos na entrega kay Remulla, ayon sa ating source, mga kababayan, at kikikila nila o extort nila ng pera ang mga Indian national. At ayon sa ating source, ganito rin daw yung ginagawa nila ngayon sa mga Filipino-Indian community sa Bacolod, Bohol, at iba pang bayan sa Visayas region. Kung meron dyan mga palanggako na nakapangasawa ng Filipino-Indian o kaibigan ninyo, mag-comment na lang kayo dyan mga palangga. So, mga kababayan, nakita nyo gaano ka hayop, ang pinakahayop, ang mga Jutang Genemes. So bago ang pinatawag na meeting, 33 Filipino Indians daw ang inaresto ng grupo ni Ginola. Okay? 33. Bago yung meeting na yon sa extortion, 33 Filipino Indians or mga Indian national ang inaresto. So 14 out of 33, yung 14 doon sa 33 na inaresto, ang tinuluyang sinampahan ng kaso ng tsaka pinagpiansa. Siguro ayaw nang pumayag na extortion or something. So yung natirang 19, di ba, 33 ang inaresto nila prior to that meeting. So yung natirang 19 na Bombay ay hiningian naman daw ng 350,000 pesos. 350,000 pesos each para hindi na guluhin ang buhay nila or kung may mga existing warrant para sila, lalabagin na ang batas dahil nga si Remulla, ang taga-DOJ, Bureau of Immigration, lahat kaya nilang itwist. So ang siste, kumolekta sila ng 6.5 million pesos. Magkano ang parte ni Lisa Asmags dito? So, magkano ang parte? Tignan natin kung may magkano ang binigay ni Remulla. Dahil sa ginawang pag-aresto, mga kababayan, natatakot na ngayon ang mga Bombay sa Pilipinas na baka sila na ang susunod na huhulihin ng mga bata ni Remulla at mag-extort ng
pera ang putang inang gobyerno ni Marcos Jr. Kaya nga sabi ko sa inyo, araw-araw hindi ako mapapagod kahit may bounty pang ulo ko, kahit ipategi pa nila ako, at I will make sure na malalabanan natin ang mga putang inang mangingitil o manggugurgor ng buhay. Nandito ako sa inyo para ipahiwatig o expose ang mga high crimes na kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas at ang kanilang mga appointees. So ilan sa mga Bombay na nakabase sa Iloilo ay naaalarma, nangangamba, natatakot, mga palangga, kinakabahan sa kanilang mga buhay. At of course, kinakabahan din sila dahil nga hinihingian sila ng tongpats ni Ginola dahil hindi lahat ay may kayang magbigay ng 350,000 pesos each. Kasi ano ba naman yung kinikita ng mga Bombay na yan? Di ba? Lalo na kung ang negosyo mo ay nagpapahulugan ka ng payong, ng kumot. Di ba? Imagine mo yung mga yan. Meron pa ba ngayon, di ba? Nagpapautang ng pera, 5-6. O yung iba dyan, tumatakas. Diba? Tumatakas sila, lumilipat ng kung ano-anong lugar. You know, tinatakasan sila Mr. Ching. Kasi naalala ko dati yung Bombay na inutangan ko ng payong nung high school ako. Si Mr. Ching ang pangalan. But going back dito sa issue na to, sinabi ni Ginola na ang perang ibibigay daw kay Remulla ay bilang pabaon dahil malapit na ngang lumisan si Remulla sa Department of Justice. So pakimkim pabaon. My God, mga palangga. Kung hindi nyo to puputulin, ang lahat ng kababuyan, lahat ng pangangamkam, extortion ng gobyerno ni Marcos Jr., hindi ko nakasalanan. Isinaalang-alang ko na ang aking buhay para sa mga expose na ito. Kung naririnig ako ng mga men and women in uniform, kung kayo ay sumasalang sa bakbakan kapalit ng pagmamahal ninyo sa inyong buhay, sa inyong flag, at sa tawag ng inyong trabaho, ito alam nyo to. Imagine mo, ako nasa Amerika pero nakakarating to sa akin. Pero for sure kayo, nariintindihan ninyo. Papayagan nyo ba, mga sir, mga ma'am, paulit-ulit, araw-araw, na mamamayagpag ang pamumuno ni Kuting Jr. at ni Lisa Tanas at ni Remulla, lahat sila na magkakasabwat, Speaker of the House, Mel Robles, lahat sila na ginagahasa ang pera ng bayan. Sinisira ang buhay, hindi lang mga Pilipino, even mga Filipino-Indian, kahit anong lahi na nandyan sa Pilipinas, na matitino. Of course, yung mga hindi matino, exempted sila dito. Hayaan nyo na lang ba na ganitong klaseng pamumuhay ang meron kayo dyan? Diba? So ngayon, mga kababayan, kailangan daw maging mabait ng mga Bombay sa grupo ni Ginola dahil kailangan nilang magpakabait. Dahil kapag sila ay sumuway, mga palangga, bayayari sila at lalo silang tatamnan ng kaso katulad ng ginagawa sa akin. Tatamnan ni Lisa at ni Remulla. So ngayon, itong ano na to, itong pangyayaring ito na ayaw pag-usapan ng nasa Congress sa Senado. Kaya naman, mga palangga, itong si Ginola ay talagang bataan nga ito ni Remulla. At syempre, nakaamba, okay? Ito daw itong si Ginola ay naghahanda na rin sa pagpapalit, okay, ng pwesto ni Nonoy Libanan. Okay? Kay DOJ Secretary Bonjing Remulla na what? Nangingi ng tungpas, nangingi ng pabaon money. So lahat sila nagsisipsipan. Bawat magpalit ng pwesto, lahat po yan ay may basbas ni Lisa Araneta, Ahas Marcos Mags. Kasi siya lahat ang nagmamando sa pagdanakaw sa kaban ng bayan. Lahat po ng posisyon, pati bribery, yan ay hawak ni Lisa Ahas. Hindi si Marcos Jr. ang nagdesisyon. Siya ay display lamang. Taga-pirma lang ng mga posisyon, pero ang nagdesisyon ay si Lisa Ahas. Kaya naman, dapat na tuluyan na ni Kuting ang kanyang asawang Junggulin. Pero yun, pagkakasabot niya mga yan, lalo ng bukulan ng bonggang-bongga. So dahil sa pangyayaring ito, ngayon ay kawawa ang mga Filipino-Indian. Hindi nila malaman kung sino o saan sila lalapit na magsumbong
Dahil alam nilang marumi na nga o dugyot na nga ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Saan lalapit itong mga Filipino Indian? Saan kayo lalapit? Pagdating kunyari, kinidnap ang asawa ninyo, ay kinidnap yung anak ninyo. O ito, in-extort kayo. Saan ka lalapit? Sa mga polis? Pag nag-imbestiga ang mga polis, tatanggalin sila sa trabaho, ipa-floating sila. Yan ang ginagawa ni Lisa. Yan ang utos niya. Remember, yung mga in-expose natin sa PIDEA. And again, as promised to you guys, maybe later, morning na kasi dito 4:34 a.m. in California. Then, kung di mamaya, bukas papakita ko yung video kung paano haras o abuso si Lazo. So again, itong ginagawa nila sa Filipino-Indian National, ito po ay very Lisa Ahas Araneta. Na kapag, sabi ng mga Indian Nationals sa Iloilo at sa buong bansa, na nalulungkot sila. Hindi nila alam kung saan sila lalapit dahil alam nila itong mga supposedly nagpapatupad ng batas, itong mga taga-Bureau of Immigration na kasabot ni Remulla, ay magiging kampi nila kasi dapat ang batas-patas. Right? So saan daw sila lalapit? Dahil ang alam nila, ang nasa likod ng lahat na ito ay ang gobyerno. Kasi nga ang sistema, lalapit sila kunyari sa polis o kahit kung saan man, na ito, tulad na yan, in-expose natin, mga kababayan, ang kanilang modus na extortion. So the moment na ang polis o whoever na hawakan ang case na ito, i-relieve, itatapon sa bundok, kibok-kibok, or determinate. Dahil sa ginagawa nila yung trabaho nila to investigate para panagutin sa batas sana itong mga personalidad na nabanggit ko kanina at si Remulla. Paano pa panagutin yan? DOJ Secretary. Kung ang anak nga niya na nahulihan na ng push, na nag-push it from San Diego, California, ay nalusot nila. Imagine ninyo, yes, this is additional. Iniscan ko lang kasi yung message sa akin kanina, yung report, na even yung nanghuli sa anak ni Remulla back in 2022 ay tinanggal na rin po yun sa trabaho. See, ginagawa lang ng ating mga kaluluoy na mga police from wherever, PIDEA, PNP, o kung saan man. Mga taong lingkod bayan na totoo. Kasi naniniwala ako na hindi lahat, well, it's hindi sa naniniwala, it's a fact na hindi po lahat ng pulis natin sa Pilipinas ay mga sindikato katulad ng mga kinakasabwat ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Marami, ako, may mga kamag-anak din ako na magigiting na pulis. Okay, mga asawa ng kaibigan ko, magigiting na pulis, military, na ginagawa lamang ang kanilang trabaho para paglingkuran ang bayan, paglingkuran ang flag. Dahil sila ay may mga pamilya, umaasa na magkaroon ng maayos na Pilipinas. Pero kapag oras na ginawa nila yung kanilang trabaho, pinaandar nila o pinatupad nila ang batas para hulihin itong mga taong binanggit natin. Saan kayo magre-report, mga kababayan? Dahil kasabwat na nga ang gobyerno, hindi lang dito sa extortion, bribery, doon na nga lang sa paulit-ulit na kidnapping na kinasasangkutan ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Sabi ni Den Scorpion, ano ang tawag dyan sa operation? Boom pay. Yeah, boom bayad. Right? Inatupas. Okay, thank you Palangga. So, wala non-stop, actually this is samot-saring natin, no? Non-stop ang ating pagsisiwalat sa inyo. Nasa mga kamay ninyo. Kailangan lang maiparating ng mga taong nakakaalam nitong operation nila. Okay? Actually, hindi Indian National ang nagbigay sa atin ng information. Okay? Imagine niyo bakit dumarami ang puting ahas? Maraming concerned citizen na naka-witness sa mga extortion, bribery na ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Palubog na po kayo mga kababayan kung hindi pa kayo kikilos. Wala na pong usapin kung ano ang religious practice ninyo. Sa dating na mga pagtitipon, maging part kayo at wakasan nyo na itong kabutahan nitong gobyernong ito. Nasa mga kamay ninyo, PNP, na matitino, AFP, nakikita nyo naman kayo nga yung camera dyan PSD, nakikita nyo yung bugbugan nila, Lisa Smugs, yung sapakan nila, yung pagnanakaw nila, kayo, nakikita nyo lahat yan. Huwag naman sana kayong maging
taksil o patuloy na nagtataksil sa bayan. Sana may konti pang pagmamahal sa inyo, mga kababayan. Another extortion activities, ito, dagdag. Ito pala, nasa balita pala na ito hindi na lang pala ito expose. Ito, binato sa akin balita, March 22. Extortion activities ng ilang Bureau of Immigration officials pinagtatalupan. Pinaimbestigahan ng Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco. Tingnan mo, magkakasabot lang kunya-kunyari ang mga yan ginawa ng ilang kawani ng Bureau na ang kanilang target ay mga Filipino Indian community. Ayan, nabasa ko na. So, naunahan pa natin yan. Okay? Ngayon, nandiyan na pala yan. So, nasa balita na. But again, mas detalyado yung binigay natin sa inyo na ang kasabwat ay sila Remulla at sila Lisa Smugs. Siyempre, dito sa mga balita, okay, balitin natin kung kung nailagay nila. Extortion, ano to? Extortion. Okay. Kung binanggit si Remulla, siyempre hindi binanggit si Remulla dito. 'Di ba? Kunyari paimbestigahan lang ang mga tiwali na taga Bureau of Immigration, but the truth is, 'di ba? Sila, 'di ba? Sila Remulla ang sangkot dito, mga palangga. Dahil hindi magagalaw yung mga 'yan kung walang basbas ni Lisa Smugs at ng mga tiwali. Okay, higit ito, additional, ano ba 'to? Higit 470 million kush mula sa Thailand nasabat sa Pinas sa nakalipas ng linggo. Sino na naman to? Dumaan sa Bureau of Immigration. Hanggat tiwali ang Bureau of Immigration, makakalusot talaga ang pulburon, lalo na kung kasabwat si Marcos Jr. at si Liza Ahas. My God! Kitang-kita nyo naman, nakasabot nila si Mark Anthony Sayarot. Isama sa kanilang mga travel visit. Sino nagpalusot nito? Basahin na lang natin for the umabot na sa mahigit 470 million pesos sa laga ng M-Kush ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs na nagmula sa bansang Thailand na nakalipas lamang ang taong linggo. Sinong nasa Bureau of Customs? Si Bienvenido Rubio na inappoint ni Lisa na yan ay pinangalanan ring bagman ni Ping Lacson noong 2017. Yan ang mga inuupo ni Marcos Jr., yung magaling magnakaw. Magaling mag-shoot ng mga pera ng bayan, pera ng mga illegal activities sa bag. Okay? Sino? Baka kalaban nila itong nagpuslit na ito o chika-chika lang. Ayon kay Custom Intelligence and Investigation Service, Manila International Manila International Container Port, na ang M-Kush o Mary Jane Kush na nakatago sa mga balikbayan box sa iba't ibang shipment ay galing sa Thailand kung saan legal ang Mary Jane doon sa Thailand. Ang Thailand ang unang bansa sa Timog Silangang Asya na pinayagan ng paggamit ng panggamot noong 2018 na sinundan ng legalisasyon ng paggamit nitong 2022 na nagresulta sa pag-usbong ng libo-libong mga tindahan ng cannabis. Noong March 18, nasabat ng Bureau of Customs ang 6 na balikbayan box na naglalaman ng 132.28 kilo ng kush na nagkakahalaga ng 158 million. Ang kargamento ay pinadala sa isang Mary Gail Quezada at Rainier Quezada sa pamamagitan ng Marcelo Di Lilo Cargo Forwarders. So ito mga ito, kung iimbestigahan lang to, baka lalabas na naman to, epektos na naman to ni Remulla, ni Lisa at ni Coting. Kasi hindi maglalakas ang loob ng mga yan kung walang basbas ng gobyerno. Right? Ito, sinabi ni Commissioner Bienvenido Rubio na pinaigting ng BOC ang kampanya laban sa pagpapadala ng illegal na droga. Okay, wag na natin tapusin, may papakita ako sa inyo. Mga palangga, si Bienvenido Rubio, Sindicato, thank you. Ipakita natin ang video na naka-ready dito. Ito, matagal na yun dito. Kung paano pinangalanan niyang si Rubio, okay, na siya ay bagman. I think nandito. Tignan natin. Bagman. Asan yung video na yun? I hope, ayun, ito. Rubio, Bien Rubio, ito. Si Mark, sasabi sa'yo, tapos, okay na, kung ganito na yung koleksyon mo, nasa 7 to 12 people. Ito na, bigyan sa'yo. Ikaw naman, sasabihin mo na kay Bien Rubio,
Tapos, ito na, kompleto na korupsyon. Ihatid mo sa bahay niya, sa village. Pagkadating mo doon sa gate, lalabas na si Ben. Iabot mo na sa kanya yung plastic. Kasi ano ginagawa binibigyan ka niya ng sahod, parang parte mo. So, magkano naman yun? Ha? Pinakamababa, 5,000. Pinakamataas, 10,000. Paano si Mark? Siya yung... Yun, mga kababayan. Nakita nyo? Okay. So yan yon yung mga lumang video na nakasalang dito sa ating sa ating computer. So yung taong yan, that was 2017, yan ini-interrogate siya na sinasalaysay niya diyan na si Bienvenido Rubio ay kumokolekta ng pera, okay? Ng mga illegal money from the government. At again, yan ang inuupo ni Marcos Jr. na mga kawatan para nga naman master na nila, kumbaga sa master's degree, 'di ba? May master's degree sila sa pagkawat. It's the same thing na ginawa ni Marcos Jr. at ni Liza dito kay Mel Robles sa PCSO na mayroon ding pagnanakaw noong nang nasa LRTA pa siya. So, ang mga inupo ni Marcos Jr. ay mga sindikatong mga kawatan na madaling isi sa kanila ang pagnanakaw. So mga kababayan, nasa mga kamay ninyo lahat. Illegal collection, master degree, sabi ni Ina Tupas. Yes. Kita ninyo? I don't know mga kababayan kung kailan pa kayo kikilos. But I'm looking forward na kayo ay kumilos-kilos na. Ito, panibagong anong balita naman ito. Nasa likod ng recruitment ng Chinese sa PCG dapat panagutin. Sino nagsabi nito? Sabi ng kongresista. Pinananagot ni Tingog Party List o kasabot nila Lisa Smugs at ni Tambaluslos. Para basahin lang natin. Pinananagot ni Tingog Party List Jude Asedre ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard na nasa likod ng recruitment